Hey class, Sir Japes here. So, welcome to lesson 3 of our Back to Basic Math crash course. So again, I really recommend this crash course ng Back to Basic Math Refresher to strengthen your fundamentals of math because without it, hindi tayo magiging comfortable pagdating sa algebra, geom, trigo. And yan, as you go dun sa kung sabihin natin, mas complicated na mathematics. Kasi again, nag-level up lang yan. Same principles, but nagkakaroon lang ng mga letters. Ganun lang yung paningin ko para dyan. Okay, now, for this lesson 3, this is about fundamentals of fractions. Pag-aaralan natin yung mga simpleng lowest term types of fractions, di ba? Paano nagko-convert from improper to mixed number to improper. And then, pagdating sa lesson 4, so I have 2 lessons for fractions. Dun sa lesson 4, doon tayo mag-aaral ng operations ng fractions, okay? And then, probably some word problems about it kasi very common din yan pagdating sa elementary math. And by the way, all proceeds from this video will be used for scholarships ng mga financially challenged Filipino students. So, keep watching. Natuto ka na, nakatulong ka pa. Let's start with our lesson 3. Okay, so this lesson 3, fundamentals of fractions. Very quick, kumbaga, refresher again. So, let's say, for example, you have 2 over 3. Anong mga common parts natin? This is your numerator, di ba? And then, this is your denominator. Tapos, this is your fraction bar. Okay? So, most of the time, ang mga fractions, nakikita nyo, mas malaki yung number sa baba. But it's not always the case. Pwede tayo makakita ng, let's say, for example, 7 over 5, wherein the numerator is greater than the denominator. And kapag nakakita tayo ng mas malaki yung numerator kaysa sa denominator, we call this as improper fraction. Okay? And by the way, itong uri ng fraction, itong naunang example natin, 2/3, this is an example of proper fraction. Proper siya kapag ito yung normal na nakikita nyo, mas malaki yung denominator. Okay? And then, itong improper na to, so later on, i-discuss natin paano siya kino-convert to a mixed number. But ano ang example ng isang mixed number? Ito, random example lang. Ang mixed number is ito, meron kang proper fraction and meron kang whole number. So this is a mixed number. Okay? Okay? So yan yung mga common na types. And then, another thing to take note, pagdating sa fraction, dapat lagi nating nilo-lowest term yung answer, especially kapag yun yung hinahanap. And then, may common question lang ng mga estudyante pagdating sa, halimbawa, from elementary going to high school. Sa high school kasi, minsan, actually yung mga improper fraction na sagot, okay na yon. And even sa multiple choice, lumalabas na siya na final answer. Sa elementary kasi, nasasanay tayo na dapat ang final answer laging naka-mixed number, dapat naka-proper fraction, di ba? So, but pagdating sa high school, college, maging comfortable kayo, possible yun na nagsisettle na yung professor or yung teacher sa improper fraction or sometimes even the multiple choice, yun na yung mismong sagot na okay. Okay? And then, another thing to just be refreshed of is, halimbawa, meron kang fractions na ganito. Halimbawa, ganyan. Anong mapapansin nyo dito? Sa set of fractions na ito, di ba? Pare-pareho sila ng denominator. So, kapag pare-pareho ng denominator, ang tawag dyan is similar fractions. Okay? Tignan nyo yung denominator. Pare-pareho. Pero kapag meron na akong 1/3, let's say 3/4, 1/5, 3/6, magkakaiba na ng denominator. So, this is called dissimilar fractions. Okay? Yan. Yan mga fundamentals. And then, madali na lang intindihan. Similar, dissimilar fractions. And then the other thing I want you to take note is about the cross multiplication. So, halimbawa, meron tayong 2 fractions, 5, 7, and 3/4. Paano natin sila compare? The easiest way to compare fractions is through the process of cross multiplication. Pagbigyan nyo na yung sulat ko, hindi masyadong okay. Pero cross multiplication, readable pa rin naman. And when you do that, ganito yung siya ginagawa. 4 times 5, tapos dito nyo isusulat yung product sa taas.
Okay, wag sa baba ha, magkakamali kayo ng interpretation. Dapat sa taas. 4 times 5, 20. And then 7 times 3, 21. So, tingin kayo sa 20 and 21. Ano mas malaki? Yung 21. So, ibig sabihin, mas malaki yung 3/4. 5, 7 is less than 3/4. Okay? Or it's also the same as 3/4 is greater than 5/7. Nakabukas sa 3/4. Okay? Sa mga succeeding lessons din ng basic math crash course na to, i-discuss din natin paano to kino-convert to decimal to percent. Pero for now, focus tayo sa fraction. Okay? So, one way to compare fraction is through the use of cross multiplication. Now, what's the other way to determine ano yung mas malaking fraction between 5, 7, and 3/4? The other way is to make it similar fractions. Okay? Sa similar fractions kasi, ano yung sabi natin kanina? Same denominator. So ngayon, mas madali nating ma-evaluate sino yung mas malaki. So ngayon, paano natin ginagawang similar fractions yan? So ang gagawin ko naman is merong ganitong way. 5/7, tsaka 3/4. Gagawin ko silang similar fractions. Okay? Lagyan natin to ng equal sign ba? And then, dito na papasok yung pinag-aralan natin sa previous lesson na LCM. Okay? Naalala ang LCM? Sabi ko, ang LCM is LCD lang din. Kaya lang siya naging LCD because denominator na siya as part of the fraction. Paano tayo kumukuha ng LCM last time? Ililista natin yung prime factors. Sa case na to, ang 7, prime na siya. So, 7 na lang yan. And then, ang 4, 2 times 2. Tama? Naalala nyo? Yung GCF, di ba? Pag common, ibababa ko lahat. Pero, sa case na to, ibig sabihin ang 7 and 4, walang greatest common factor. Pero anong LCM natin? Anong ginagawa natin dun sa lesson number 2? Binababa lahat, di ba? 7, 2, 2. So, ilan to? 7 times 2, 14 times 2. Ibig sabihin, ang LCM ko is 28. So, itong LCM na 28, yun yung magiging LCD. Dito madalas nagkakaroon ng problem yung mga estudyante. Hindi nila alam ano yung tamang LCD na gagamitin kapag nagko-convert sila ng fractions. Kasi nga, poor yung understanding ng LCM. So, ngayon, assuming na master nyo na yan, gets nyo na yan, dahil ang dami nating examples from previous lesson, anong gagawin natin? So, ito, ang gagawin nyo lang dito is i-divide nyo to. 28 divided by 7 is 4. Tapos ito, ita-times nyo naman to. Times 5, which is 20. So, the answer here is 20. Okay? So, ibig sabihin, ang 5/7 ay katumbas lang ng 20/28. Okay? The same thing. Gagawin natin, 28 divided by 4. Doon naman sa 3/4 na tayo. 7 yan, di ba? Tapos, 7 times 3, 21. So, mapapansin nyo, pwede na natin i-compare ang 20/28 tsaka 21/28. But, since pareho kayo ng denominator, itignan nyo na lang yung numerator. Sinong mas malaki sa numerator? Di ba yung 21? Kaya, ang ibig sabihin, yung 3/4 yung mas malaki. Okay? So, that's how you do it. The other way to assess kung ano yung magiging similar fraction niya is, bigyan ko lang kayo ng another route. Kung mapapansin nyo, isip kung halimbawa, makalimutan nyo itong 28 divided by 7, 4 times 5, 20. Pero sana huwag nyo makalimutan dahil sobrang simple lang nun. The other way is ganito. Anong ginawa mo sa 7 para maging 28? Eh, di ba times 4 mo? So, yung 5, ita-times 4 ko lang din. Tingnan mo, 20 lang din. Okay? Sa 4, anong ginawa ko para maging 28? Times 7. So, yung 3, ita-times 7 ko lang din, kaya naging 21. It's the same. Okay? So, yan ang ways paano mag-compare ng fraction. Cross multiplication, o kaya naman gawing similar fractions, and then take the fraction with the bigger numerator. Okay? Alright? So, yan ang quick refresher. And then, pumunta na tayo sa mga samples and practice problems natin. Okay? Okay. So, yan. Sample and yan, mabilisan lang tong slides na to. Okay. So, given the following fractions, determine the following. Make the fractions similar. Okay? So, 2/3, gawin natin, 2/3, 3/6, tsaka 3/12. So, ganito ko siya gagawin. 2/3,
3/6 tsaka 6/12. Paano ko siya gagawing similar? Okay? So by this time, dapat maalam na kumuha ng LCD, which is just basically your LCM. So, anong LCM ng 3, 6, and 12? Do it on your scratch. Pero kapag nakuha niyo ng LCM, the LCM is just 12. Okay? Okay, bibigyan ko lang pahapyaw Bakit naging 12 yan? Kasi di ba 3, 6, 12. Ano ang 3? Prime factor is just 3. 3 times 1. Ang 6, 3 times 2. Ang 12, 3 times 2 times 2. Tama? Baba lahat. 3, 2, 2. 3 times 2 is 6 times 2, 12. Doon galing yung 12 na LCM. Hinapyawan na ulit natin. Pero sa mga succeeding na hindi na natin bubutal-butalin yung pagdidiscuss kasi diniscuss na natin yan sa lesson 2. Again, as you progress dito sa per lesson ng basic math crash course natin, refresher na crash course, is dapat na ma-master nyo yung per topic, okay? Para solid yung fundamentals nyo. Now, so, ano yung ginagawa natin kanina? 12 divided by 12 is 1 times 6, 6. 12 divided by 6 is 2 times 3, 6. 12 divided by 3 is 4 times 2, 8. Okay? So, yan na. 8/12, 6/12, tsaka 6/12. Arrange the fraction from lowest to highest. O di, paano ko i-arrange yan? O sir, yung 3, 6, tsaka 6/12 pareho lang. O di, okay, fine. 6/12, ganyan. Pareho lang naman sila. Tapos, mas mataas yung 8/12. So, 2/3. Yan. Okay? From lowest to highest. Compare the fractions using cross multiplication. Okay. So, actually dito, meron tayong similar fractions. So, mako-compare na natin. Masasabi na natin ang pinakamataas is yung 2/3 kesa sa 3, 6, and 6/12. Actually, itong dalawa pareho lang sila. Pero paano natin to ipoprove using cross multiplication? So, 2/3, 3, 6, ano gagawin ko? 6 times 2, 12. 3 times 3, 9. Ayun, mas malaki si 2/3. Okay? And then, ang gagawin nyo lang dyan, iisa-isayin nyo lang yan. 2/3 times, ano naman, hindi nyo ito times, but i-cross multiply. 2/3 tsaka 3/12 naman. Okay? 12 times 2, 24. 3 times 3, 9. Ayun, mas malaki pa rin si 2/3. So, ito yung proof na si 2/3 yung mas malaki kesa sa 3, 6, tsaka 6/12. Which is, by the way, pareho lang itong dalawa. Okay? So, ayan. So, it's more on concept discussion para mas ensure tayo na ma-ensure natin na talagang naiintindihan nyo yung concept. Okay? Next is this practice part. You can pause the video and then you try it sa yung sketch paper. Given the following fractions, determine the following. Okay? And then the fractions given are 3/4, 2/5, and 2/15. Okay? So, sige, try nyo siya ngayon by yourselves. Okay? Sige, sagutan natin. 3/4, 2/5, 2/15. Paano natin gagawing similar fractions? Ano ang LCM ng 4, 5, and 15? Uy, medyo malaki-laki to Sige nga, anong LCM ng 4, 5, 15? So, 4, 5, 15. Ang 4 is 2 times 2. Ang 5 is 5 lang, pero walang katapat. And then, ang 15 is 5 times 3. So, baba lahat. Baba lahat. 2, 2, 5, 3. So, 2 times 2 is 4. Times 5, 20. Times 3, 60. So, 60. Okay? 60 divided by 15 is, ilan yun? 4 times 2, 8. Okay? 60 divided by 5 is 12 times 2, 24. 60 divided by 4 is 15 times 3. 15 times 3, ilan yan? 15 times 3, 45. Okay? So, ang answers natin, 45/60, 24/60, 8/60. Arrange the fraction from lowest to highest. So, dito, pwede na nating ma-deduce.
Anong lowest dyan? Yung 2 over 15. This is the lowest. Anong sunod na lowest? Yung 24 over 60. So, 2 over 5. Tama? And then, sino yung pinakamataas? Si 45 over 60, which is your 3/4. Nasusundan yung pagkakasunod-sunod na to? Okay? Very common din yan. Pwede nyo magamit sa civil service exam. Pag-arrange lang from highest to lowest, lowest to highest ng mga fractions. And then, compare using the cross multiplication. So, anong pwede natin gawin kapag compare using cross multiplication? O, di times lang natin. Ang gagawin nyo lang, itaterno nyo lang siya sa bawat isa. So, 2 over 15, kunin ko muna. I-compare ko sa 2 over 5. 5 times 2 is 10. 15 times 2 is 30. So, ayun. Mas malaki si 2 over... 2 times... Sino mas malaki dito? Si 2 over 5. Okay? So, uunahin ko nang isulat si 2 over 15. Kaya ito yung lowest kanina. Tapos, i-check nyo muna kung si 2 over 15 ay mas malaki din ba talaga, ay mas maliit ba compared sa 3 over 4. 4 times 2 is 8. 15 times 3 is 45. So, mas malaki si 3 over 4. So, sure tayo ng pinakamaliit si 2 over 15. Okay, then next is i-compare natin itong dalawang to. 2 over 5, 3 over 4. 4 times 2 is 8. 5 times 3 is 15. So, mas maliit si 2 over 5. So, isulat ko muna siya kasi nga lowest to highest. And then, 3 over 4. So, it's just basically the same na naging output noong pagiging similar fractions nila. Okay? So, yan. I assume at this part, alam nyo na kung paano nagko-compare ng fractions, paano ginagawang similar fractions. Okay? Next. Punta tayo dito sa convert the following to mixed number or improper fraction. Ito, very common problem din to pagdating sa mga entrance test. But I would say siguro sa mga basic math like LET, civil service exam, yung mga pang-military. Ayan. Very common to. Kasi pang-elementary lang to eh. Okay? So, convert the following to mixed number or improper fraction. Hindi natin to diniscuss kanina how, pero dito natin di-discuss. So, ang gagawin nyo lang, so, diretso tayo sa example, 15 over 2. Ang gagawin nyo lang is i-divide nyo lang siya as per your normal division. I do hope sa part na to, marunong kayo mag-divide mula sa inyong elementary. So, 15 divided by 2 is 7. Tama? 2 times 7 is 14. 15 minus 14 is 1. Itong remainder na to, magiging numerator siya dito. So, 7 and 1 over, so 1 yan na, 1. Over, ito, kukopihin nyo lang dun. Ayun. So, ibig sabihin, ang 15 over 2 ay 7 and 1 half. Okay, nakuha. Nag-divide. Yung sagot is yung whole number. Yung remainder, naging numerator. And then dito, anong tawag dito? Divisor. Yung divisor, naging denominator. Kita nyo naman yung pattern di ba? Okay? Ngayon, paano natin binabalik ang 7 and 1 half papuntang 15 over 2? So, magagamit nyo na to dun sa mixed number to improper fraction. Ang gagawin nyo lang is ganito. 2 times 7, 14, plus 1, 15. So, 15. And then, copy the denominator. 15 over 2. Ayun. Okay? Ganun lang siya kasimple. Gets? From mixed number to improper, ita-times, and then ipa-plus. Ayun. And then, copy the denominator. Okay? Letter B tayo. Example pa rin. 7 and 1, 8. Paano nyo ito gagawing improper fraction? Times, 7 times 8, 56. Plus 1, 57. And then, copy the denominator. So, the answer is 57 over 8. Sige nga, for your practice, yung 57 over 8, paano nyo papabalikin sa 7 and 1 over 8? Ganyan kayo dapat. Kapag nagpa-practice kayo ng mga math problems, tinatry nyong ibaliktad lang. Parang vice versa lang lagi. Kung halimbawa, sa problem na to, ito yung hinahanap. Ito yung given, ito yung hinahanap. Ako, pag nagpa-practice ako ng estudyante ako, para lang ma-challenge yung sarili ko. Ang gagawin ko naman, itong sagot ko, ito naman yung given, dapat mag-come up ako dito sa given kanina na maging sagot. Kumbaga, pinapalitan ko lang ng in a way yung pattern, yung question, di ba?
para ma-make sure ko na, okay, naiintindihan ko siya. Tapos kapag ginagawa ko yun sa lahat ng problems, mas nakikita ko yung pattern di ba? Kasi math, repetition lang yan para sa akin. It's all about patterns. Now, 57 over 8. Paano ko papabaliking sa 7 1 over 8? So, what is 57 divided by 8? Diba yan ay 7. 8 times 7 is 56. Okay? Minus. 57 minus 56 is 1. Ang remainder nagiging numerator. Ang divisor, copy. 7 and 1 over 8. The same lang. Okay? Next, letter C. 9 and 3/4. Paano ko gagawing improper? 9 and 3/4. 4 times 9, 36. Plus 3, 39. So, you have 39 over 4. Okay? 39 over 4. Okay. Next, 37 over 4. Okay, paano natin gagawin mixed number yan? Divide lang. 37 divided by 4 is 9. Tama ba? 9 times 4 is 36. 37 minus 36 is 1. So, 9 and 1/4. Okay? So, you have 9 and 1/4. Okay? Now, it's time for you to do the practice. We have 4 numbers here. Okay? So, pwede nyo sagutan to. Pause nyo yung video habang sinasagutan nyo. Okay? Then, bigyan na natin kagad yung mga sagot. Okay, so sa letter A, 47 over 2, ang sagot dyan is 23 and 1/2. Okay, hindi na natin i-explain one by one. Nakaraming examples na tayo, but you have to make sure mapalabas nyo itong sagot na to. 7 and 2/3 is 21, 22, 23 over 3. Okay. And then 6 and 3/5 is 33 over 5. Okay. And then 76 over 4 is, sakto, 19. So, possible yan. Yung 76 over 4 is just na kagad, whole number na siya. So, 19. Okay? So, I do hope na nakuha niya yan. It's dapat check na yan pagdating sa exams. Okay? Let's go to the last one. This is about lowest term. Sa lowest term, ginagamit natin yung concept ng GCF na pinag-aralan din natin din sa previous lesson. Okay? So, ang gagawin lang natin dito, so let's say, straight na tayo sa 12 over 24. Paano nyo kukunin ang lowest term ng 12 over 24? Ang rule dito, anong rule sa pagkuha ng lowest term? I-divide nyo si numerator and denominator by the GCF. Okay? Ayan ang dahilan kung bakit ginawa kong lesson 2 ang prime factors, GCF at LCM. Okay? Kasi kung hindi nyo alam yon, dito kayo mabuboljak pagdating sa fraction. Nanghuhula lang kayo. Although, to be fair, pagdating sa lowest term, minsan ako, nag-ano din ako, trial and error. Alam ko, divisible sa 2, divide ko muna sa 2. Next, divisible sa 3, divide muna ako. Which is walang mali doon. Technique na yan Pero, dapat alam nyo yung concept, saan siya nanggaling, di ba? So, ngayon, 12 and 24. Anong GCF ng 12 and 24? Balikan lang natin ng konti ulit paano tayo kumuha ng GCF. Isusulat ko yung prime factors. So, 12 and 24. Ano ang prime factors ng 12? 2 times 2 times 3. Tama? 2 times 2 is 4 times 3 is 12. Ang 24, 2 times 2 times 3 times 2. Tama ba? Okay. Ano yung GCF natin? Binababa ang magkapareho doon sa dalawang numbers. So, 2 times 2 times 3. Okay? Medyo mabilis na to. 2 times 2 is 4 times 3, 12. So, ngayon, i-divide ko yung numerator sa 12. I-divide ko yung denominator sa 12. So, the answer is 12 divided by 12 is 1. 24 divided by 12 is 2. The answer is 1/2. Ganyan, kumuha ng lowest term. Okay? Next, 5 over 45. Actually, kapag ganyan, mga 5, madali na lang din yan. Anong GCF kaya ng 5 and 45? Okay? So, you do this, and you will able to figure out na, ang kanyang GCF is 5. Okay? So, 5 divided by 5 is 1. 45 divided by 5 is 9. Yun. Okay? Next, 9 and 15 over 20. Sir, paano yan? 9 and 15 over 20. 9 and 15 over 20. May mixed number, may whole number na ako. Eh di, wag mong pakialaman yung whole number.
yung mixed number dyan, yan yung pakialaman mo. Yung proper fraction or improper, kung sakasakali man, yun yung pakialaman mo at gawin mong lowest term. So, sa case na to, kung proper fraction yan, ilo-lowest term mo na lang. Kung improper siya, gawin mo siyang mixed number. Okay? So, ngayon, ang gawin natin, itong 15/20, ano ba ang GCF, ano ang GCF ng 15 tsaka ng 20? Sige nga, gawin nyo sa scratch, anong GCF ng 15 and 20? So, ang 15 ay 5 times 3. Ang 20 ay 5 times 2 times 2. So, ngayon, ano yung common dun? Yung isang 5 lang, di ba? So, divide both numerator and denominator sa 5. So, magkakaroon ako ng 9 and 15 divided by 5 is 3. 20 divided by 5 is 4. So, the answer is 9 and 3/4. Okay? Next, 54/4. 54/4. Wait, sulat lang natin ha. 9 and 3/4. Si 54/4, paano to? O di, babalik ka lang dun sa kaninang exercise natin. Gawin mo siyang mixed number. 54 divided by 4, ilan to? 1 times 4, okay? 14. 14 divided by 4 is, ilan yan? 3. 3 times 4 is 12, okay. 14 minus 12 is 2. So, 13 and 2, 4. Tama ba? Okay? So, 13 and 2/4. Pero, ang 2/4, hindi pa lowest term. Tama ba? So, ang gagawin ko dyan is, ilo-lowest term ko to, 13 and 1/2. Alam mo na kagad ang 2/4, 1/2 lang yan. The other way, kung gusto mo mas mabilis, para hindi ka mag-come up dun sa 2/4, yung 15/4 pa lang, pwede mo na rin i-lowest term. Alam mong divisible to pareho sa 2, di ba? Yun ang GCF nila. So, divide ko sa 2 ang 54, that is, 54 divided by 2. Tama ba? 27. Tapos, ang 4 divided by 2, 2. So, meron kang 27/2. Ito yung i-convert ko. So, 27 divided by 2, that is 2 divided by 2, 1. 7 divided by 2 is 3. 2 times 3 is 6. 7 minus 6 is 1. So, 13 and 1/2. So, tignan nyo, pareho lang yung sagot. Okay? So, the answer here is 13 and 1/2. Okay? Now, it's your turn. Answer the practice part. You can pause the video and then lagay ang sagot. Okay? Ayan. So, pwedeng yung ulit-ulitin itong mga videos natin para ma-remind kayo kung paano yung solution. Okay? But make sure while you watch the video, meron kayong katabing scratch paper. And hopefully, wala kayong kasamang calculator. Kasi pagdating sa exam, hindi naman allowed ang calculator. Okay? Ayun. Okay? So, sagutan natin. 16/26, ang tamang sagot dyan is 8/13. Okay? Letter B, 8 and 3/9. Ang sagot dyan is 8 and 1/3. Okay? Letter C, answer is 10 and 1/7. Okay? Kayo na magpalabas niyan ha. Dahil pare-pareho lang tayo ng flow niyan. And then, so practice to para sa inyo. And then 35/4 is 8 and 3/4. Okay? So, yan ang ating practice problem. Okay? So, that concludes our lesson 3. And then, keep on watching for the next part ng discussion about fraction sa ating lesson 4.